Chapter 1. Isang taon nang kasal si Arabella Cerezo sa asawa niyang si Gov. Gabriel Contreras na isang bilyonaryo. May amnesia ito noong magsama sila. Pero sa kabila niyon, masasabi niya na puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Anak na lang ang kulang para mabuo ang kanilang pamilya at maging perpekto ang lahat, ngunit ipinagkait iyon sa kanila ng tadhana. Ngayon na bumalik na ang alaala ni Gabriel, si Arabella naman ang nakalimutan nito. Hanggang saan niya kayang ipaglaban ang asawa kung nahuli na niya ito na may kahalikang iba. At iyon ay walang iba kundi ang babae na itinuturing pa nila na kapatid. Hello mga listeners, ito po ang buod ng ating kwento. Ilang minuto na lang at sasapit na ang 11:11 ng gabi. Pilit kong itinatago ang pagkainip sa aking mukha habang hinihintay ang pagdating ng aking asawa na si Gov. Gabriel Contreras. Ilang oras na rin akong nandito sa loob ng isang mamahaling restaurant na ipina-reserve niya para i-celebrate ang aming first wedding anniversary. Dapat sisunduan niya ako sa bahay pagkagaling niya sa Kapitolyo. Pero sinabi ko na magpapahatid na lang ako sa driver dahil may dadaanan pa ako. Dahil hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya ang tungkol doon kaya inilihim ko muna sa kanya. 7 PM pa lang kanina nang tumawag sa akin si Gabriel. Sinabi niyang on the way na raw siya. So, dapat nandito na siya ngayon. Pero maliban sa mga waiter ay wala akong ibang naabutan nang dumating ako rito. Ilang beses ko na siyang sinubukang tawagan pero hindi naman sumasagot. Baka napagod sa dami ng trabaho niya sa Kapitolyo kaya dumiretso na sa bahay at nakatulog na. Nang dahil sa ideyang iyon na sumagi sa isip ko kaya tumayo na ako at humingi ng paumanhin sa mga waiter na naghihintay din. Although, bayad naman na ni Gabriel ang serbisyo nila. Wala akong maramdaman na pagkainis kung totoo man ang naisip kong dahilan kung bakit hindi ako sinipot ng asawa ko. Ngayon lang naman nangyari ito. Sa loob ng isang taon ng aming pagsasama, si Gabriel ang palaging nag-i-effort sa bawat espesyal na okasyon sa buhay namin. Walang araw na hindi niya ipinaramdam sa akin ang pagmamahal niya. Kaya nga kahit marami ang nagsasabi na ubod ng babaero daw siya ay pinakasalan ko pa rin siya. Umasa pa rin ako na magbabago siya kapag naging mag-asawa na kami. At hindi naman niya ako binaygo. Dahil sa buong taon ng aming pagsasama ay never kong naramdaman na may ibang babae siya maliban sakin. Kahit ang magselos ako ay iniiwasan niyang mangyari. Never niyang ipinaramdam sa akin na may dapat akong ika-insecure sa kabila ng pagkakaiba namin ng estado sa buhay. Bago pa makarating sa bahay ay sinubukan kong tawagan uli ang aking asawa para alamin kung naroon nga ba siya. Baka kasi magkasalisihan kami, pero hindi ko pa rin siya makontak. Tumawag na lang ako sa landline. At ayon sa mayordoma, hanggang ngayon daw ay hindi pa umuwi ang asawa ko. Kinabahan na ako, nag-alala na ako na baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Sinubukan kong puntahan ang lahat ng bahay na pag-aari din niya pero wala sa mga iyon si Gabriel. Kahit sa penthouse niya ay wala rin ang asawa ko. Hanggang sa maalala ko na paborito pala niyang tambayan ang kanyang kondo kapag stress at pagod siya sa Kapitolyo. Halos madaling araw na nang makapasok ako sa kondo niya. Agad na pinuntahan ko ang silid na inuukupo rin naming mag-asawa kapag dinadala niya ako rito. Pero wala roon si Gabriel. Kahit sa loob ng banyo ay wala rin siya. Wala rin akong nakitang bakas na pumunta siya rito. Lalabas na sana ako para subukan na hanapin uli ang asawa ko nang mapansin ko ang ilang piraso ng papel na nakapatong sa center table. Nagtataka na binuklat ko ang mga ito. Nanlamig ang buong katawan ko nang mapagtantong annulment papers ito at nakasulat ang pangalan naming mag-asawa. Hinihiwalayan ako ni Gabriel. Pero bakit? Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko pa rin siya makontak. Halos panghinaan na ako ng mga tuhod at parang gusto nang sumabog ng mga luha ko dahil sa nabasa ko pero pinigilan ko. Hindi ko kayang maniwala hanggat hindi ko nakukumpirma sa asawa ko. Ipinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap sa kanya hanggang sa dalhin ako ng aking mga paa sa opisina ng isang kumpanyang pag-aari niya. Ang kaibigan niya ang CEO at nagpapatakbo sa negosyo niyang ito pero madalas pa ring dumadalaw dito si Gabriel. At tama nga ang kutob ko. Dahil ayon sa gwardya na naka-duty ay nasa opisina nga raw nito ang asawa ko. Sa kondo niya iniwan ang annulment papers tapos dito siya nagmumumok. Ano ba ang problema niya? Dahil kahit anong isipin ko ay wala akong maisip na dahilan kung bakit bigla-bigla na lang niya akong hiniwalayan.
Ang saya-saya pa namin kaninang umaga bago siya umalis at pumasok sa Kapitolyo. Ilang beses pang ang may nangyari sa amin nang sabay kaming maligo. Hindi kaya na-realize na ni Gabriel na hindi ako ang babaeng dapat na pinakasalan niya dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nabibigyan ng anak. Nagsimula nang tumulo ang aking mga luha nang mapailang ako. Kahit ang bagay na iyon ay never ipinamukha sa akin ng asawa ko. Tanggap niya ang kapansanan kong iyon. Sa kabila ng paninikip ng aking dibdib ay sinikap ko pa rin na maging kalmado nang makarating ako sa tapat ng opisina niya. Ayokong awayin siya hanggat hindi ko pa nalalaman ang buong katotohanan. Kahit ang totoo ay kumakabog na ng husto ang dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Palibhas sa sanay na akong maglabas-masok sa opisinang ito ni Gabriel kaya hindi na ako nag-abalang kumatok pa at basta na lang pumasok, para lang mapako sa aking kinatatayuan ng maabutan ko ang aking asawa na nakaupo sa kanyang swivel chair at may kondong na babae. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang kinakapatid niya at isang balikbayan. Si Phoebe, may 2 buwan na rin siyang nakatira sa bahay ng lolo ni Gabriel kung saan din kami pansamantalang nakatira dahil ayaw ng asawa ko na iwanang mag-isa ang abuelo niya. And for 2 months na nakasama namin siya, wala naman akong may pinta sa kanya dahil mabait naman at maayos ang pakikasama niya sa akin. Leon nga lang, napansin ko ang kakaibang closeness nila ng asawa ko. Pero naiintindihan ko naman yun dahil magkababata sila at parang magkapatid na kung magturingan. Bukod doon, mas bata siya sa amin. She's just 19-year-old. Ngunit sa nasaksihan ko ngayon, may magkapatid ba na kulang na lang ay maghalikan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa annulment papers na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Na para bang dito na lang ako kumukuha ng lakas dahil feeling ko, anumang oras ay matutumba ako habang pinapanood ko si Phoebe na nakakunyapit sa batok ng asawa ko. Masaya ako na sa wakas, nahimasmasan ka na rin, Kuya Gabriel. Ako ang babaeng nararapat para sa'yo dahil kaya kitang bigyan ng anak. Hindi tulad ng asawa mo na baog. Mas lalong nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko na sinabi ni Phoebe. Hindi ko na malaya na kusa na palang nahulog sa sahig ang mga papel na hawak ko dahil tuluyan nang nawala ng lakas ang mga kamay ko, dahilan para mapalingon sila sakin. Narito po ang ating unang kabanata. Pawis na pawis ako pagkatapos maglinis dito sa malawak na sala. Pinunasan ko muna lahat ng nakadisplay bago nag-vacuum. Nakagat ko na lang ang aking labi nang makita ko ang aking mga palad na namumula. Medyo magaspang na rin ito dahil sa araw-araw na trabaho. Gayon man ay wala akong pinagsisisihan. I wanted this kaya dapat lang natiisin ko. Naka 1 year ka na, self. Kakayanin mo pa ang maka-on-air ulit. Basta walang susuko para sa pangarap natin. Hihilahin ko na sana ang vacuum papunta sa dining room. Leon ang next na lilinisin ko. Pero natigilan ako nang mapatingin ako sa malaking TV na binuksan ko kanina bago nagsimulang maglinis. Mas ganado kasi ako kapag nakabukas iyon. Hindi naman ako nanunood. Nagbabaka sakali lang ako na lumabas mula roon ang taong gusto kong makita palagi. Mabait naman ang amo namin. Okay lang sa kanya na gamitin namin ang halos lahat ng gamit dito sa mansyon. Ang importante raw, nagagawa namin ng maayos ang trabaho namin. Binitiwan ko sandali ang vacuum at umayos ng tayo paarap sa malaking screen nang marinig ko ang pagtawag ng isang host ng talk show sa pamilyar na pangalan. Good morning, Gov. Gabriel Contreras. Welcome to our show po. Sabay na bati ng 2 babaeng host. Kahit medyo formal ang pakikipag-usap nila sa bagong pasok na lalaki, hindi pa rin may tatago ang kilig sa kanilang mukha. Kung pwede nga lang tumili, for sure na ginawa na nila. Parang sira na nag-eratiko bigla ang tibok ng puso ko habang nakatitig kay Gov. Gabriel. Napaka-well-groom niya at sobrang neat kung manamit. Naka-close crop ang buhok at clean-shaven naman ang buong mukha. Lalong na-emphasize ang Mexican look niya. Pinagmasdan ko uli ng mabuti si Gov. Gabriel habang nakikipag-usap na siya sa 2 host. Dark hair, brown eyes at olive ang skin tone niya na sobrang captivating and unique. Plus, ang tangkad-tangkad niya. 6 feet and 9 inches daw ang height niya. Bagay na bagay talaga sa kanya ang maging basketball player. Napangiti ako nang ngumiti si Gov. Gabriel sa 2 kausap. Napaka-charming talaga ng ngiti niya at napaka-suave ng personality. Nakaka-addict pagmasdan ng isang gaya niya.
Hayes, pwede kaya akong pumasok sa TV kahit ilang segundo lang? Bella, tapos ka na ba dyan sa sala? Linisin mo na rin ang dining room at baka magising na si Sir Luigi. Boses iyon ng aming mayordoma na si Manang Lolet mula sa kusina. Opo, Manang Lolet. Lilipat na po ako sa dining room. Nakangiti na sinulyapan ko muna sa huling pagkakataon ang gwapong mukha ni Gov. Gabriel bago ko pinatay ang TV. Pagkatapos ay inilibot ko muna sa buong sala ang aking paningin para masigurong malinis na talaga. Hindi naman maarte at istrikto ang nag-iisang amo namin na si Sir Luigi. In fact, mas mislan pa nga si Manang Lolet. Mabait naman siya pero mas gusto niya na palaging malinis at maayos ang buong mansyon. Palagi kasing may mga bisita ang amo namin. At hindi lang basta mga bisita, mga mayayaman din na kaibigan niya, mga sikat, at matataas na personalidad sa lipunan tulad ni Gov. Gabriel. Tinungo ko na ang dining room after kung masiguro na wala ng kahit anong dumi sa sala at naayos ko na rin ang dapat ayusin. Kahit pagod na ay pinagbuti ko pa rin ang paglilinis sa dining room. Ingat na ingat din ako sa mamahaling gamit na naroon. Ang sabi kasi ni Manang Lolet, mas mahal pa raw sa buhay ko ang presyo ng halos lahat ng kagamitan sa mansyon. Bagay na ipinagkikibit balikat ko na lang. Nalinis mo ba ng maayos ang sala at dining room? Yuzisa sa akin ng mayordoma nang pumasok na ako sa kusina. Naibalik ko na sa tamang lagayan ang mga ginamit ko sa paglilinis. Nakangiti na tumango ako, opo, Manang. Alam ko naman na maayos kang magtrabaho. Pero iinspeksyonin ko pa rin at may makakasalo si Sir Luigi sa almusal, pagkasabi niyo na'y umalis na ang mayordoma at pumunta sa dining room. May bisita pala si Sir Luigi ngayong umaga. Tanong ko sa isa pa naming kasama na si Maylin. Naghuhugas siya ng mga ginamit sa pagluluto. Oo, Bella. At alam mo ba kung sino? Nanunokso ang mukha niya nang humarap siya sa akin. Ang crush mo, si Gov. Gabriel. Nanigas yata ako bigla. 9:30 na rin yata dumating si Gov. Gabriel. Pero hindi ko pa siya nakikita. Narinig ko lang kay Maylin at sa labandera naming si Ate Cora. Naligo na kasi ako after kong maglinis. Gusto ko na mabango ako at malinis kapag nagkaharap kami ng crush ko. Ako kasi ang tagaligpit ng table at si Maylin naman ang taga-serve. Humahalimuyak ako sa bango nang lumabas ako ng maid's quarter. Hindi naman kami required na magsuot ng uniform kaya simpleng dress na bulaklak na lagpas tuhod ang aking suot. Lampas balikat lang ang buhok ko pero straight na straight at sobrang itim pa. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko noon, bagay daw sa akin ang mahaba ang buhok dahil parang model ng shampoo. Pero nagpagupit ako simula nang mamasukan ako rito. Medyo malaki din ang build ng katawan ko at 5'5" ang height ko. Ang daming ang nagsasabi na parang dalagang dalaga na raw talaga ako kahit kaka 20 years old ko pa lang naman. Maputi rin ako at makinis. Ang sabi pa nga noon ng mga kasama ko rito, para daw akong anak mayaman. Kaya nag-alangan daw noong una si Sir Luigi na tanggapin ako nang mag-apply akong katulong pagkatapos kong makita ang nakapaskil na karatula sa labas ng mansyon. Pero tahimik lang ako sa tuwing sinasabi nila sakin na hindi ko raw bagay ang maging katulong dahil nakayuko ako habang naglalakad kaya hindi ko napansin na may lalaki rin na papasok sa backdoor. Leon ang pinto papunta sa kusina. Nagkabungguan tuloy kaming dalawa. Buti na lang talaga at mabilis niya akong nahawakan sa baywang bago pa man ako ma-out of balance. Sorry po, Sir Luigi, agad na sabi ko bago ko pa man makita ang hitsura ng lalaki. Wala naman kasing ibang lalaki rito maliban sa amo namin at sa driver niya. May hardenero pero stay out at day off niya ngayon. Dahil amoy mayaman ang nalanghap ko sa damit ng lalaking nakabunggo ko kaya inakala ko na si Sir Luigi iyon. Oops, sorry, anang baritonong boses na pamilyar sa pandinig ko pero sure ako na hindi si Sir Luigi. Mabilis akong napatingin sa kanya, para lang magulat. Gov. Gabriel nautol ako dahil sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ko nang bumungad sa akin ang napakagwapong mukha niya. Sorry po uli, sabi ko nang makabawi ako sa pagkatulala ko sa kanya. Pero hindi nakasagot ang gwapong kaibigan ng amo ko. Nagtataka ako kung bakit nakaawang lang ang bibig niya habang nakatingin sa akin. For 1 year na pagtatrabaho ko rito, halos araw-araw kaming nagkikita dahil bisita siya palagi ni Sir Luigi. Ang amo ko kasi ang CEO ng isa sa company niya.
Pero ngayon lang ako tinitigan ng ganito ni Gov. Gabriel. Ako ang dapat na mag-sorry. Nagmamadali ako kaya hindi kita napansin, sabi niya nang makahuma siya sa wakas. Kahit ang boses, napakasawabe rin. Binitiwan niya ako at bahagyang lumayo sakin. Arabella, right, napalunok ako. Hindi ko akalain na natatandaan pala niya ako. First time yata na binanggit niya ang name ko. And take note, buong pangalan pa, ha? Pamilya ko lang kaya ang tumatawag sakin ng ganon. Natural na kinilig na naman ang pobreng puso ko. Opo, Gov. Magalang na sagot ko at saka tumango. Good morning po pala. Sorry kung late na ang pagbati ko sa inyo, bukod sa literal na kagalang-galang ang posisyon niya sa buong Laguna, kagalang-galang naman talaga siyang tingnan. Kahit sino na may mababang estado sa buhay at hindi sanay makipaghalubilo sa mga kagaya niya, mahihiyang humarap sa kanya. Well, dahil iba ako sa kanila kaya medyo makapal ang mukha ko na kausapin pa siya. Ultimate crush ko lang talaga siya kaya nervyos ako ng ganito. Napangiti lang siya sakin. It's okay. And good morning din. Lihim na namang ngumiti ang puso ko. Ikaw ba naman ang batiin ng gobernador niyo, Plus, sikat na basketball player at negosyante pa. Tinitilian din ng lahat ng mga babae. Package deal, di ba? Thank you po, casual na sagot ko. Kunwari hindi ako kinikilig. Bakit nga po pala dito kayo dumaan sa likod? Bakit? Bawal ba? Who? Hindi Norman, just kidding. Kinindatan pa niya ako bago siya tuluyang dumiretso papasok sa kusina. Tulala akong naiwan. Tama ba ang nakita ko? Kinindatan ako ng crush kong gobernador. O nangangarap na naman ako ng gising. Nang makapasok ako sa kusina ay naghahain pa ng pagkain sa table si Maylin. Busog pa raw kasi si Gov. Gabriel kanina, galing pala siya sa isang morning talk show para mag-guest. Pinakain din daw siya ng almusal bago umalis, paliwanag ni Ate Cora na siyang kasama kong naiwan dito sa kusina. Si Manang Lolet naman ang nasa dining room. Nakatayo siya sa isang sulok para magbigay ng mundo kay Maylin kapag may kailangan pa itong gawin. I know, pero hindi ko na lang sinabi kay Ate Cora na napanood ko sa TV si Gov. Gabriel kanina, siguradong tutuksuhin din niya ako tulad ni Maylin. Kahit ang mayordoma namin ay alam din na crush ko ang kaibigan ng amo namin. Okay at normal lang naman daw sa isang tulad ko ang magka-crush. At saka hanggang pangarap lang naman daw yun. Dahil bukod sa langit at lupa ang pagitan ng aming estado sa buhay, hindi rin daw boyfriend material ang isang Gov. Gabriel Contreras. Ubod daw kasi ito ng babero. Nagulat nga ako nang biglang pumasok dito si Gov. Kanina, ewan ko bakit dyan siya dumaan sa backdoor, nagtataka rin na wika ni Ate Cora. Palagi namang sa main door iyon dumadaan. Baka naman po sinilip lang ang mga isda sa fish pond. May maliit kasi na fish pond sa likod bahay at isa iyon sa favorite spot ni Gov. Gabriel kapag pumupunta siya rito. Mahilig pala kasi sa isda ang crush kong yun. Isda ba talaga ang sinilip niya? O baka ikaw? Nanunudyo na tiningnan ako ng labandera. Akala mo siguro hindi ko nakita na magkausap kayo bago siya pumasok dito. Pinamulahan ako ng mukha, nagkabungwan lang ho kami. At saka bakit niya naman ho ako sisilipin? Ewan, nagkibit siya ng balikat. Napansin ko lang nitong nakaraan na parang nagpapansin sa'yo si Gov. Gabriel kapag nandito siya, wala talaga akong alam sa sinasabi niya. Hindi naman kasi ako nakatingin sa crush ko kapag nandito siya. Takot ko lang na mahuli niya ako at malaman niya ang feelings ko. Baka napansin na rin niya sa wakas ang beauty mo, biglang singit ni Maylin nang pumasok siya rito sa kusina. Narinig ko nga na pinag-uusapan kanilang dalawa ni Sir Luigi habang kumakain sila. Hindi ko lang gaanong narinig kasi nakakahiya. Pero parang sinabi ni Gov, na maganda ka raw at hindi mo bagay ang maging katulong lang. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero ang sabi ni Maylin, hindi nga raw siya sigurado sa narinig. Ayaw ko namang paasahin ang puso ko. Baka naman nagkamali ka lang ng dinag. Umiling ako at pilit binanaliwala ang sinabi ng kasama ko. Malay ko, pero aminin mo na kinilig ka naman. Kinurot ni Maylin ang tagiliran ko habang tinutudyo niya ako. Dahil sa wakas napansin ka na rin ng crush mo. At si Gov. Gabriel pa, mabilis na tinakpan ko ang bibig niya. Huwag kang ang maingay.
Nakakahiya kapag narinig niya tayo o kahit ni Sir Luigi. Baka palayasin ako nun. Hindi naman ganun si Sir Luigi, pagtatanggol ni Ate Cora sa amo namin. Mas nag-aalala pa kami kung totoo man ang sinabi ni Maylin at ang hula ko na napansin ka na rin ni Gov. Gabriel, kasi alam naman ng lahat kung gaano siya kababero, di ba? Siguradong isasama ka lang noon sa listahan ng mga babaeng paglalaroan niya. Hindi naman lingid sa akin ang bagay na iyon. Pero ewan ko, kahit ano pa ang sabihin nila tungkol sa pagiging playboy ni Gov. Gabriel, hindi pa rin kayang maniwala ng puso ko. Para sakin, siya pa rin ang lalaki na dapat kong mahalin. Isang basketball player, mababaw man siguro, pero naniniwala kasi ang murang puso ko na kung ang bola nga ay ayaw niyang mapunta sa iba, ako pa kaya. Ganito na siguro ako kaibang sa paghanga ko sa kanya. Layong tipong sa tuwing nanunood ako ng bawat laro niya at nakaka 3 points siya, feeling ko, padagdag din ng padagdag ang puntos niya sa puso ko. Pero, Bella, ito, seryoso to, ha, maya-maya ay seryosong sabi sa akin ni Ate Cora. Totoo na suportado namin ang pagkakaroon mo ng crush sa gobernador natin. Pero hindi ibig sabihin yun na okay din sa amin na maging isa ka sa mga babaeng paglalaroan lang niya. Parang kapatid na ang turing namin sa'yo kaya ayaw naming dumating ang araw na nakitang nasasaktan ka. Lalo na't bata ka pa at inosente. Maraming salamat po, Ate Cora. Nakangiti na tumango lang ako sa kanya. Nirerespeto ko naman kung ano ang pananaw nila kay Gov. Gabriel, bulag lang talaga siguro ang puso ko. Tapos nang kumain sina Sir Luigi at Gov. Gabriel, ako naman ang pumunta sa dining room para magligpit ng mga pinagkainan nila. Natigilan pa ako nang makita ko sila na nakaupo pa rin kahit tapos ng kumain. Usually kasi, kapag tapos ng kumain ay tumatayo na agad sila. Tuldok, ang sabi ni Manang Lolet, huwag daw akong magligpit hanggat may tao pa sa lamesa. Kaya babalik na lang sana muna ako sa kusina. Bella, pero bago pa man ako makatalikod ay narinig ko na ang boses ng aking amo. Pwede ka nang magligpit dito. Okay na kami ni Gov. Sige po, yuko ang aking ulo na lumapit ako sa table. Pilit kong inalis sa aking isipan ang mga pinag-usapan namin ng mga kasama ko kanina. Para hindi halata na medyo umasa ako. Umikot ako sa kabilang side kung saan walang nakaupo. Nakaharang kasi sa kabilang gawi ang malapad na likod ni Gov. Gabriel, excuse me po, magaling na sabi ko bago ako nagsimulang magligpit. Nakababa pa rin ang aking mukha dahil hindi ko magawang tumingin sa kanila, lalo na kay Gov. You know, you're right. Narinig ko na sabi niya nang abutin ko ang pinggan sa kanyang harapan. She's perfect. And Lolo will surely like her. Hindi ko alam kung bakit ako napatingin sa kanya kahit hindi ko naman alam kung sino ang pinag-uusapan nila. Nahuli ko tuloy na pinagmamasdan niya pala ako. Bigla akong na-conscious lalo. Medyo nakayuko kasi ako para maabot ko ang plato niya. Saka ko lang napansin na bahagyang nakalabas pala ang cleavage ko. Agad na tinakpan ko ito ng aking palad. Narinig ko na tumikim lang si Sir Luigi. Hindi ko alam kung bakit parang tinutokso niya kami ng kaibigan niya. Alam din ba ng amo ko na patay ako sa kaibigan niya? Ako na ang magdadala ng mga yan sa kitchen, wika ni Gov. Gabriel, sabay agaw ng pinggan sa kamay ko. Nagdikit tuloy ang mga balat naming dalawa na nagdulot na naman ng kakaibigang pintig ng puso ko. Nako, ako na po, Gov. Mabilis na hinayla ko ang aking kamay pero hindi ako pumayag na maaga niya ang pinggan. Nakakahiya naman kung pagliligpitin ko lang siya samantalang isa siyang gobernador. Trabaho ko po ito. Hayaan mo na si Gov, Bella, wika naman ni Sir Luigi. Himala yata. Gusto niya kaya na alagang-alaga namin ang mga bisita niya. Lalong-lalo na kapag si Gov. Masipag talaga yan. Pero I don't take no for the answer. Mabilis niyang sabi at inagaw na sa kamay ko ang pinggan bago ko pa man mailayo sa kanya. And from now on, ako na ang maglilipat ng mga pinagkainan namin ni Luigi kapag nandito ako. Gusto ko pa sanang tumanggi kasi nakakahiya talaga. Hindi bagay sa napakanit niyang personality ang humawak ng mga hagasin. Pero mukhang wala naman siyang balak na magpatalo kaya ibinaba ko na lang ang kamay ko. Saka ko lang namalayan na nakikipagtitigan na pala ako kay Gov. Para akong na-hypnotize na hindi ko kayang alisin ang tingin sa kanya.
Ramdam ko na kahit ang aking mga tuhod ay apektado na rin. At bago pa man ako mawala ng lakas ay sinimulan ko ng ligpitin din ang pinggan ni Sir Luigi. Pero mabilis na nakipag-unahan uli sa akin si Gov. Gabriel. Ako na nga ang magliligpit nito lahat. Ang kulit mo, natatawang saway niya sakin, dahilan para lalong manlambot ang katawan ko. Tumingin kasi siya sa mukha ko at hinuli ang mga mata ko. Samahan mo na lang ako sa kitchen. At ituro mo sakin kung saan ko ilalagay ang mga ito, bahala nga kayong dalawa dyan. Kahit si Sir Luigi ay natawa na lang sa pag-aagawan namin. Nagpunas na siya ng tissue sa bibig bago tumayo. Kapag kuwan ay sumulyap sa kaibigan. Hihintayin na lang kita sa office ko. Okay, bro. Tumango lang si Gov. Gabriel bago umalis ang aking amo. Lalo akong nailang nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa dining room. Feeling ko ay sasabog na ang aking dibdib sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Tila sumikip bigla ang paligid. Tiningnan ko siya at nakita ko na mataman na naman siyang nakatingin sa akin. What's with him? Bakit parang nagayuma yata siya? Let's go. Iyakag niya sa akin, ako na po ang magdadala ng iba. Pinagpatong-patong na kasi niya lahat. Nag-alala ako na baka mahulog ang mga iyon at mabasag. At saka nakakahiya talaga. Kayang-kaya ko na to. Wala kayatang tiwala sakin. Biro ni Gov Gabriel nang mabasa niya siguro ang nasa isip ko. Hindi naman ho sa ganon. Nakakahiya lang po talaga kasi, basta isipin mo na ordinaryong tao lang ako kapag nagkaharap tayong dalawa at hindi ako ang gobernador mo. Inunahan na niya ako ng sasabihin kaya naitikom ko na lang ang bibig ko. Para hindi kamay lang sakin. Hindi lang naman yun, Sasagi ka nga lang sa isipan ko, kumakabog na ang dibdib ko. Mas okay siguro kung huwag mo na akong tawagin na Gov. Gab, or, Gabriel, na lang para mas mapalagay ang loob mo sakin. Bigla akong napaisip sa suhestyon niyang iyon. Pero ayokong bigyan iyon ng ibang kahulugan dahil ayaw ko na lalong umasa ang puso ko. Hindi po tama na hindi ko kayo igalang, Gov. Parang daddy, na po kayo ng buong lalawigan. Nagulat ako nang bigla na lang siyang masamid ng sariling laway, what? Mukha na ba talaga akong daddy? Parang hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis. I'm just 30 years old, Arabella. Ilang taon ka na ba? 20 po. 10 years lang naman pala ang age gap natin para maging daddy mo ako. Tapos gusto mo, maging daddy pa ako ng buong Laguna. Lihim akong napangiti nang mapansin ko ang simpleng pagsimangot ni Gov. Gabriel. Gosh, he's so cute. Hindi ko napigilan na abutin at kurutin ang kanyang pisngi. Pero nang mahuli ko ang pagkatigil niya at matiim na napatitig sa akin ay agad na binawi ko ang aking kamay at napayuko na lang. Saka lang ako nakaramdam ng hiya sa ginawa kong yun. Feeling close lang, Arabella. Hindi naman po literal ang sinabi kong yun, depensa ko kapag kwan para pagtakpan ang pagkapahiya. Pilit akong humarap sa kanya ng casual na para bang normal lang akong mamamayan na humahanga sa kanya bilang isang magaling na politiko at leader. What I mean po, na bilang gobernador ng buong lalawigan ay parang tatay na kayo ng mga Lagunans dahil kayo po ang umaako sa lahat ng responsibilidad para sa ikabubuti naming lahat. Medyo umaliwalas na ang mukha niya. Napangiti pa nga. Thanks. But I'm still young. Wag mo naman agad ako patandain. Baka mapagkamalan na tayong magtitunyon, bulong pa ni Gov. Gabriel, lihim akong napalunok. Bakit ba parati sa akin na uuwi ang topic? Buong lalawigan naman ang tinutukoy ko. Kung pwede nga lang na huwag mo na rin akong pupuin, dagdag pa niya. Naku po, Gov. Mapapag-alitan na po talaga ako no ni Sir Luigi. Bahagya pa siyang napakamot sa batok habang may pidgel ng ngiti sa mga labi. Paano ba kita mapapasunod sa gusto kong mangyari? To be honest, hindi talaga ako komportable sa tuwing tinatawag mo ako na Gov, at pinupo mo pa. Ibig sabihin po, hindi rin kayo komportable kapag tinatawag kayong ganun ng mga kasama ko rito. Inosenteng tanong ko, at ng buong lalawigan po. Napuno ng amusement ang mukha ni Gov. Gabriel nang tuluyang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Bakit ba ang inosente mo masyado? Naguguluhan na tumingin ako sa kanya, Wala. Nangingiti na umiling lang siya sakin bago niya ininguso ang daan papunta sa kusina. Nawili ako sa pakikipagdiskusyon sa kanya kaya hindi ko na malayang tumagal na pala kami rito sa dining room.
Buti na lang at hindi nang awit ang kamay niya na hawak-hawak ang mga hagasin habang nakikipag-usap sakin. Ladies first. Ayoko sanang maunang maglakad at nakasunod siya sakin. Lalo lang akong mailang dahil hindi maiwasan na matingnan niya ang kabuuan ko. At hindi nga ako nagkamali. Dahil habang papasok kami sa kusina ay bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko. Damang-dama ko ang maiinit na titig ni Gov sa kabuuan ko. At nang lingunin ko siya ay kinindatan pa niya ako. Ibig ba niyong sabihin ay tama talaga ang hinala ko na pinagmamasdan niya ako habang nakatalikod sa kanya? Hindi ko ipinahalata kay Gov na apektado ako sa simpleng tingin niya. Naglakad ako ng casual patungo sa lababo at saka ko siya binalingan uli. Pakilapag na lang po dito ang mga iyan, Gov. Ako na po ang maghuhugas. Napasinghap ako nang maglakad siya palapit sa akin. Agad akong nagbaba ng tingnan na naman niya ako sa mukha. Ano kaya kung tulungan na rin kitang maghugas? Tutal, kami naman ni Luigi ang gumamit ng mga iyan, nakangisi na suhestyon ni Gov. Gabriel nang milipag niya sa sink ang mga hagasin. Tatanggi na naman sana ako nang maramdaman ko na nagdikit ang aming mga braso. Lumapit pa siya lalo sa akin. Nailang ako, kinabahan. Hindi ko kayang tumingin sa kanya dahil mataman siyang nakatitig sa akin. Baka kapag nagsalubong ang aming mga mata ay bigla na lang akong himatayin. Lalo at parang tambol na naman na bumabayo sa loob ng dibdib ko ang tibok ng aking puso. Huwag mo nang tangkain na tumanggi kung ayaw mong sabihin ko kay Luigi na tanggalin ka sa trabaho, sabi pa niya habang lalong inilalapit sa akin ang mukha niya. Amoy na amoy ko ang mabangong male scent ni Gov, at lalo lang nagpapadagdag sa kaba ko. Ikaw naman, hindi na mabiro. Ngumisi siya at saka walang gatol na pinanggigilan ang kanang pisngi ko. Hindi ka naman tatanggalin noon kahit sabihin ko pa. Dahil ang sabi niya, mabait ka raw at masipag. Napangiti ako dahil binibida rin pala ako sa kanya ni Sir Luigi. Gayon man ay hindi ko pa rin maitago ang pagkailang sa aking mukha dahil nag-uusap kami ni Gov, na ilang dangkal lang ang layo ng aming mga labi. Natukso tuloy ako na titigan ang lips niya. Ano kaya kung halikan ko siya? Napahinto ako sa pagpupunas ng mga display sa sala nang marinig ko na tinawag ni Sir Luigi ang pangalan ko. Kinabahan ako bigla. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Gov. Gabriel noong isang araw. Nasasabihin daw niya sa amo ko kapag hindi ko sinunod ang gusto niya na itigil ko na ang pagtawag sa kanya na Gov, at pagpu-ku sa kanya. Hindi ko kasi siya sinunod. Ginagalang ko pa rin siya sa ganoong paraan nang magkita uli kami kahapon. Hindi ko kasi talaga kaya. Feeling ko mas lumalalim pa ang feelings ko sa kanya kapag tinatawag ko siya sa pangalan lang at kinakausap ko siya na parang normal na tao lang. Parang pinapaasa ko lang ang sarili ko kahit alam ko naman na imposibleng magkagusto rin siya sakin. For now, kontento na ako na nakikita ko lang palagi si Gov. Gabriel. At hindi na yun mangyayari kapag pinaalis ako dito ni Sir Luigi. Kinakabahan na nilingan ko ang amo ko, bakit po, sir? Pinapatanong nga pala ni Gov. Gabriel kung pwede ka raw bang maglinis sa kondo niya. Lumapit sa akin si sir kaya sigurado ako na malinaw kong narinig ang sinabi niya. Pero feeling ko nabingi ako dahil bigla na lang akong kinabahan, imbes na makahinga ng maluwag. Ako po, ang maglilinis ng kondo ni Gov. Bakit ako? Ang yaman-yaman kaya ni Gov. Gabriel, hindi hamak na mas mayaman siya kaysa sa amo ko. Wala ba siyang sariling katulong na mauutusan? Pero ang totoong pinuproblema ko talaga ay ang ideya na pupunta ako sa kondo ng crush ko at makakasama ko siya. Na kami lang. Don't worry. Wala doon si Gov, kung iyon ang inaalala mo. Nginitian ako si Sir Luigi na para bang nababasa niya ang laman ng isip ko. Napahiya tuloy ako kay Sir. Baka isipin niya na nagrereklamo ako. O kaya na malisyosa ako. Sorry po, hindi naman po ako nagrerek. It's okay. Nakangiti pa rin siya sa akin. Mabait talaga ang boss ko. Guwapo rin tulad ni Gov, at halos magkasing edad lang naman sila. Pero ewan ko kung bakit hindi ako nag-a-admire sa kanya katulad ng paghanga ko sa kaibigan niya. Pero kung ayaw mo naman, pwede naman si Maylin. Ikaw lang kasi talaga ang ni-request ni Gov. Gusto ko sanang tanungin kung bakit ako talaga. Pero ayoko nang magsalita at baka mapangiti pa ako nang wala sa oras. Kailan po ako maglilinis sa kondo ni Gov, sir?
At saan po yun? Masigla ng tanong ko sa amo ko. Ngayon din habang nasa Manila pa siya. At saka ihahatid kita roon. Kahit sinabi na sa akin ni Sir Luigi na wala sa condo unit nito si Gov Gabriel, kinabahan pa rin ako nang makarating kami sa tapat ng pinto. Iniwan daw ni Gov kay Sir ang susi kaya nakapasok kami. Alam ko naman na maayos kang magtrabaho. Kaya hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo kung ano ang mga dapat mong gawin, di ba? Sabi ng amo ko bago niya ako iniwan. Basta maglinis lang daw ako tulad ng paglilinis na ginagawa ko sa mansiyon niya. Huwag daw akong mauyang galawin ang kailangan kong galawin basta ibalik ko lang sa dating ayos. Siguro dahil may tiwala naman sa akin si Sir Luigi na hindi malikot ang kamay ko. Kahit minsan ay never kong pinagkainteresan ang mahahalagang gamit sa silid niya na ako rin ang naglilinis. Kumpleto na rin sa pagkain ng kusina. Ako na rin daw ang bahala sa foods ko. Mamayang hapon daw niya ako sa sunduan. Kabilin-bilinin din ni Sir Luigi na huwag daw akong umalis hanggat hindi siya dumadating. Kailangan daw niyang isecure ng mabuti itong unit ni Gov Gabriel. Opo, sir. Ako na ang bahala dito. Thank you, Bella. For sure na matutuwa si Gov kapag naabutan niya na malinis at maayos ang kondo niya. Nakangiti na tinapik pa niya ako sa balikat bago siya tuluyang umalis. Nang makaalis si Sir Luigi ay saka ako napatitig sa buong paligid. Ito na yata ang pinaka-expensive na condo unit na napasukan ko sa tanang buhay ko. Nasa gitna ng city itong condominium at malapit sa lahat. Lalo na sa Kapitolyo. Kaya siguro kumuha nito si Gov Gabriel kahit may mansion naman itong tinitirhan kasama ang lolo. Sa pagkakaalam ko kasi, malayo yun sa syudad. Napabuntong hininga na lang ako bago ko sinimulan ang paglilinis. Naisip ko na baka biglang dumating si Gov, at gusto niya agad magpahinga kaya una kong nilinis ang silid niya. Actually, wala naman akong nakikitang kailangan kong gawin dito sa room niya nang pumasok ako. Maayos ang mga drawer at cabinet niya. Kahit ang pagkakahanger at pagkakatupi ng mga damit niya ay well organized. Wala rin akong nakikitang dumi o kalat sa paligid. Kahit ang mga throw pillow sa mahabang sofa ay maayos ang pagkakalagay. Ultimo karma niya ay maayos at wala akong nakikita na kaunting gusot sa bedsheet. Mukhang bagong palet pa nga. Pinunasan ko ng daliri ang mga table at sahig. Wala rin akong nakuha na kahit kaunting alikabok. Pumasok ako sa loob ng banyo. Pati dito sa loob ay malinis at maayos din. Super bango pa. Sa kakahanap ko ng gagawin, na-imagine ko na lang tuloy si Gov Gabriel na hubutit hubad at naliligo nang mapatingin ako sa shower. Ano ba yan, Arabella? Ang many okis mo, ha? Nagbablush na lumabas na lang ako para pumunta naman sa terrace na karugtong nitong kwarto niya. Sampayan na natambo lang yata ng hangin ang inayos ko dahil pati dito ay maayos at malinis din. May nakita kong kaunting alikabok sa lamesa at upuan dahil siguro nakaharap ito sa kalsada. Pagkatapos kong tanggalin ang alikabok na iyon ay bumalik na ako sa room ni Gov Gabriel para maghanap uli ng pwede kong ayusin at linisin. Pero wala talaga. Napangiti na lang ako habang nakatitig ako sa malaking picture frame niya. Hindi ka lang pala maayos at malinis sa katawan. Pati na rin dito sa kondo mo. Kaya nai-in love sa'yo ang puso ko, Nakurot ko na lang ang sarili ko bago lumabas. Kahit ang sala at kusina ay malinis din. Pati nga ang banyo dito sa labas, nangingintab sa sobrang kalinisan. Wala akong nakikita na kahit anong kalat. Baka kasi may regular na naglilinis dito. Pero bakit pa niya ni-request kay Sir Luigi na maglinis ako dito kung wala naman pala akong dapat na linisin? Gusto ko sanang tawagan ang amo ko para sabihin ang problema ko. Pero nagtaka ako nang malaman ko na wala sa bag ang cellphone ko. Baka naiwan ko sa kotse ni Sir Luigi. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa, kung tutuusin. Sa bahay na lang ako mag-explain. Pero ayaw ko na madismaya sa akin ang amo ko kapag sinuwi ko ang bilin niya. Baka bigla pa niya akong sesantehin. Naglinis na lang tuloy ako kahit wala naman akong dapat linisin. At dahil mahaba pa ang araw kaya inubos ko na lang ang oras ko sa panunood ng TV habang hinihintay ang pagbabalik ni Sir Luigi. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako dito sa sofa habang nanunood ng TV. Kung hindi ko pa naramdaman na tumulo ang laway ko sa throw pillow, hindi ako madyay gising.
Saka ko naman maririnig ang pagbukas ng pinto. Muntikan pa akong mahulog dito sa sofa nang makita ko si Gov. Gabriel na pumasok doon. Parang kada rating lang yata niya dahil nakasuot pa siya ng pang-office na damit at may hawak siyang attaché case. Ibang-iba ang hitsura niya ngayon kaysa sa hitsura niya kapag naglalaro ng basketball o kaya kapag pumupunta siya sa bahay ni Sir Luigi na naka-rugged lang. Pero ano man ang suot niya, ang gwapo pa rin ni Gov. At mukhang ang bango-bango. Kahit maligo man siya sa pawis habang naglalaro. Tahimik na sinaway ko ang sarili ko nang ma-realize kung nakatulala pala ako kay Gov. Gabriel, mabilis na tumayo ako at bahagyang yumukod. Good afternoon po, Gov. Pasensya na po kung nakatulog ako dito sa sofa nyo. Napagod kasi ako sa kakaisip kung ano pa ang pwedeng linisin dito sa kondo mo. It's okay. Parang iyon lang. At hayon na naman ang klase ng ngiti niya na sapat na para magwala na naman ang puso ko. Bahagya akong umiwas ng tingin nang maghubad siya ng sapatos. Pero sa gilid ng mga mata ko ay pasimpleng sinusundan ko ng tingin ang ginagawa ni Gov. Gabriel, kaya nakita ko kung paano niya ayusin ang mga iyon sa shoe rack. Napakasinop niya pala talaga. Kung ibang lalaki pa yun, like Sir Luigi, siguradong basta lang iyon ipapatong o kaya iiwan sa sahig at iyasa sa mga katulong. Gosh! Lalo yata akong na-in-love sa'yo, Gov. Pwede bang puso ko naman ang ayusin mo na kanina pa nagbubuhol-buhol ang pagtibok? Ako nga ang dapat na mag-sorry. Mukhang napagod ka yata sa paglilinis nitong unit ko. Saka lang ako tumingin uli sa kanya nang marinig ko ang sinabi niya, sabay iling. Wala nga po ako masyadong ginawa. Ang linas-linas na po nitong unit nyo, Gusto ko kasi na palaging malinis at maayos ang lugar na ginagalawan ko. Mas masarap kumilos kapag maaliwalas ang paligid, di ba? Nangingiting tanong ni Gov. Gabriel at tumango naman ako para sumang-ayon. Nilinis at inayos ko na po lahat ng nakita kong dumi at gulo. Kahit halos wala naman, may ipapagawa pa po ba kayo? Gusto ko nang magpaalam ng luwangga niya ang kanyang necktie. Nakaramdam na ako ng pagkailang kahit wala namang masama sa ginagawa niya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Mukhang wala naman na. Nagawa mo naman na siguro ang ibinilin ko kay Luigi, di ba? Naayusin ang mga pinaglumaan kong gamit, layong mga nakabox sa ilalim ng kama. Ipapamigay kasi namin sa mga biktima ng sunog sa nagkarlan kumunat ang noo ko. Pero wala naman pong sinabi sakin si Sir Luigi. Bast maglinis at magligpit lang daw po ako. Ulyanin na talaga ang amo mong yon, nakangisi pang komento ni Gov. Gabriel at saka lumapit ng bahagya sakin. Anyway, hayaan mo na. Ako na ang mag-aayos ng mga yun since maaga naman akong nakauwi. May gagawin ka pa yata sa inyo, Sorry kung nakaistorbo ako. No, mabilis na sagot ko bago ko pa man mapigilan ang sarili ko. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong ibang gagawin sa mansiyon kasi ibinili na iyon ni Sir Luigi sa mga kasamahan ko. Dahil nga dito raw ako naka-assign ngayon. Wala lang po talaga akong makita na gagawin pa dito sa unit nyo kaya magpapalim na sana ako, mahabang paliwanag ko. Hindi ko kayang hayaan si Gov, na gawin ang trabahong hindi naman bagay sa kanya. Pero dahil hindi ko nga po nagawa ang ibinili nyo kay Sir Luigi kaya hindi muna ako uuwi. Kung hindi sana makakaabala sa'yo. As if naman na kaya kitang tanggihan, Gov. May ilang lang ako pero hindi ka kayang tiisin ng puso ko. Nako, hindi po. Hindi talaga. At saka binabayaran po ako ni Sir Luigi. Nakakahiya naman po kung hindi ko sundin ang mga ipinag-uutos niya, pagdadahilan ko bigla dahil hayon na naman ang mga titig niya na nagbibigay sa akin ng pagkailang na pakiramdam. Baka mahulaan pa niya ang totoong dahilan na naglalaro ngayon sa isip ko. At saka, katulong lang po ako na kailangang sumunod sa amo. But it doesn't mean na maging sunod-sunyerin ka lang sa lahat ng gusto ng amo mo kahit labag na iyon sa loob mo o kaya ay sa right mo as human. Paminsan-minsan, kailangan mo ring pumalag para hindi ka abusuhin, seryosong payo niya sa akin. Dahil lahat ng tao ay pantay-pantay. Mahirap man o mayaman. Always remember that, okay? Natural na humanga na naman ako kay Gov. Gabriel, napakabait niya talagang tao. Kaya siguro mahal na mahal siya ng buong Laguna.
At iyon ang isa sa mga rason kung bakit isa ako sa mga babae na nababaliw pa rin sa kanya sa kabila ng bali-balitang pagiging playboy niya. Basta na lang ako tumango. Wala na akong masabi sa kabaitan niya. Okay lang po ba kung kukunin ko na ang mga ipapaayos nyo? Para po sana masimulan ko na, magalang na palem ko. Hindi na naman ako makatingin ng diretsyo sa kanya dahil nahuli ko siya na titig sakin. What's with him? Sa wakas ay tinantanan din ako ng tingin ni Gov. Kaya nakaangat uli ako ng mukha. Let's go inside, aniya, sabay lakad papunta sa kwarto niya. Bahagyang umawang ang mga labi ko. Ano raw? Papasok kaming dalawa sa silid niya. Ano naman ngayon, Arabella? Nandun ang mga kailangan mong ayusin, di ba? Alangan namang si Gov pa ang magbubuhat ng mga iyon. Agad na sita sa akin ang isip ko. Come in. Saka lang ako kumilos sa kinatatayuan ko at sumunod kay Gov. Nang makita ko na binuksan na niya ang pinto, gusto kong magprotesta dahil sa sobrang kaba ko. Pero baka isipin naman niya na malisyosa ako. Dalhin ko na lang po sa labas at doon ko naaayusin. Sa wakas, na-apply ko rin ang sinabi niya sa akin kanina na paminsan-minsan ay kailangan ko ring pumalag. Para po hindi maistorbo ang pamamahinga nyo. Hindi naman ako pagod kasi natulog lang naman ako sa buong biyahe. Dito mo na lang gawin sa loob ng kwarto ko para may sama mo na rin ang iba ko pang gamit na nasa mga drawer at cabinet pa. Paliwanag niya at wala namang halong mali siya ang boses niya. Ako lang talaga itong green-minded. Mukhang wala na akong choice nang yumukod si Gov. Gabriel at kinuha sa ilalim ng kama nito ang malaking box. Akala ko iyon lang yun. Pero may kinuha pa siya na 2 kahon uli. Piliin mo na lang yung mga pwede pang pakanabangan. Lihim akong napangiti habang pinapanood ko siya na nagsasalita. Kasi parang hindi siya bilyonaryo kung umasta. Halos bago nga lang ang mga gamit na nakikita ko sa mga kahon. Ang iba nga may price tag pa. Ako na po mag-aayos ng mga yan, Gov, pidgel ko sa kanya nang makita ko na parang sisimulan na niya ang pagsusort sa mga iyon. Lumapit ako sa kanya habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakangiti na tumingin siya sa akin. Okay. Nang tumayo siya sa harapan ko ay saka ko lang na-realize na napasobra pala ang paglapit ko sa kanya. Halos isang hakbang na lang yata ang pagitan namin. Gusto kong humakbang pa atras pero hindi ko maintindihan kung bakit parang pinako ako sa kinatatayuan ko. Tapos parang sinasadya pa ni Gov. Gabriel na lalo kaming magkalapit kasi yumukod siya at kinuha ang isang box na nasa lapag. Naamoy ko agad siya. And gosh, ang bango niya talaga. Napigil ko na lang tuloy ang hininga ko. Maliligo lang ako sandali. Tutulungan kita pagkatapos ko, mayarnaya ay palem niya sakin na bahagyang nagpalaki sa mga mata ko. Ano raw? Maliligo siya habang nandito ako sa loob ng kwarto niya. Hindi na ako nakaimik nang tumalikod na siya at naglakad patungo sa banyo. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang lagaslas ng tubig dahil hindi naman niya inilapat ng tuluyan ang pinto niyon. Naliligo na kaya si Gov? Hindi ako mapakali habang naririnig ko lang ang lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Hindi tuloy ako makafocus sa ginagawa ko. Parang gusto ko nang lumabas pero worried naman ako na baka ma-disappoint sakin si Gov. Gabriel kapag sinuwi ko siya. Maya-maya ay narinig ko na bumukas ang pinto ng banyo. Nakita ko sa peripheral vision ko ang paglabas niya mula roon. Mabilis akong tumayo para lumabas dahil siguradong magbibihis siya. Pero biglang naharangan ni Gov. Gabriel ang daraanan ko. Napasinghap ako nang makita ko na nakatapis lang siya ng tuwalya. Agad akong napayuko dahil nahihiya akong humarap sa kanya na ganun ang hitsura niya. Lalabas lang po ako, Gov. Para makapagbihis po kayo, nauutol na palem ko habang nakababa pa rin ang ulo. Gusto ko sanang tumingin sa kanya dahil baka isipin niya na bastos akong makipag-usap. Pero baka lalo lang maging bastos ang tingin niya sakin kapag hindi ko napigilan ang sarili ko at kung saan dam ako ang mga mata ko. Ang lapad pa naman ng katawan niya at ang tangkad-tangkad niya. No need. Hindi naman ako magbibihis sa harapan mo. Pero kung gusto mo naman, okay lang din sakin. Kita naman sa mukha ni Gov. Na nagbibiro lang siya. Iba lang talaga ang dating sakin ng pagangsi niya. Hindi naman yung tipong parang nabastos ako. But for sure, kung ibang lalaki ang nagsabi niyon sakin, baka binatukan ko na. My breath stopped when I looked him.
Bakit ko naman po kayo panunuurin habang nagbibihis? Ano naman po ang mapapala ko? Seriously, Gov. Gabriel kept on grinning. Ganyan ka ba ka-inosente na hindi mo alam ang mapapala mo kapag nakita mo akong nagbibihis? At nakita mo ang abs ko. I don't know if nilalandi ba niya ako or hindi. Ang masasabi ko lang, ibang-iba siya sa gobernador at kaibigan ni Sir Luigi na nakakaharap ko. Porke ba't dalawa lang kami dito sa room niya? Hindi naman po ako interesado sa abs nyo, Gov. Hindi ko na napigilan ang mapasimangot sa harap niya. Ayaw ko nang nilalandi niya ako. Hindi dahil sa nababastusan ako kundi dahil feeling ko, parang isa lang ako sa mga babae na gusto niyang paglaruan. Gusto ko iyong seryosohin niya ako. Hindi ako katulad ng ibang babae dyan na katawan lang ng lalaki ang habol. Mas interesado ako sa puso mo na mapasakin, Gov. Gusto ko sanang bawiin ang pagsusungit ko sa kanya nang ma-realize ko ang mga salitang lumabas sa bibig ko. I was afraid na baka magalit siya sakin at isumbong niya ako kay Sir Luigi. Pero nagtaka ako nang tumingin ako kay Gov. Gabriel at sa halip ay napansin ko ang amusement na naglalaro sa mga mata niya habang nakatitig ng matiim sakin. That's why I like you. I mean, as a person. Kasi bukod sa mabait, masipag, at prangka, matinong babae pa. Kaya nga ikaw ang nirequest ko kay Luigi na maglinis dito, Kasi I know na safe ako sa'yo, anito at saka tumawa ng marahan. Hindi ko alam kung matutuwa ba o ano sa sinabi niya. Okay na sana layong una, layong like daw niya ako. Kikiligin na sana ang puso ko. Pero iba naman pala ang ibig niyang sabihin. Ano po ang ibig niyong sabihin na safe kayo sakin? Sa bagay na iyon ako mas inosente. I'm not sure sa gusto niyang iparating sakin. Biglang sumeryoso ang mukha ni Gov. Gabriel habang pinagmamasdan niya ako. Maraming babae ang gustong pikatin ako. Halos lahat yata ng nakakasama ko, lalo na sa ganitong pagkakataon. Ikaw lang itong harap-harapang tinanggihan ng abs ko. Napaawang na naman ng bahagya ang mga labi ko. Oh, my gulay. Paano kaya kapag nalaman niya na safe nga sakin ang abs niya pero delikado naman ang puso niya? Paano naman naging delikado kung mamahalin mo naman siya ng tunay? Agad namang depensa ng kabilang isip ko. Buti po wala pang nagtagumpay na pikatin kayo, pabiro na lang na sagot ko. Buti na lang talaga, anito at tumanggo tango pa. Dahil kung nagkataon, hindi sana kita kusa nitong ibinitin sa ere ang karugtong ng sinasabi nito na ipinagtaka ko. Ano po? Ngumiti lang sa akin si Gov. Gabriel bago niya tinawid ang aming pagitan at walang gatol na pinisil ang pisngi ko. Never mind. Sige na, lumabas ka muna kung gusto mong lumabas. Magbibihis lang ako. Napipilan ako. Para saan ang pagkurot niya sa pisngi ko? With matching eye-to-eye contact pa. At bakit feeling ko nagpapakyut siya sakin? Nagbawi ako ng tingin ng hindi ko na makayanan ang malagkit na titig na ipinagkaloob niya sakin. Sige po, lalabas lang ako sandali, palm ko bago tuluyang tumalikod. Hindi ko alam kung gaano katagal nagbihis si Gov. Gabriel. Pero parang hindi pa umiinit ang puwet ko rito sa sofa nang bumukas ang pinto ng room niya at iniluwan yun ang gwapong-gwapo na mukha niya. Lalo siyang naging fresco dahil basang-basa pa ang buhok niya. Tapos nakasando na puti lang siya at naka-cargo shorts na brown para na naman akong timang na napatulala sa kanya habang palapit sa akin. Pero aanhin mo naman ang kagwapuhan mo kung hindi naman ako ang jowa mo, Gov. Eartha Arabella. Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang boses ni Gov. Gabriel. Kung hindi ko pa nakita ang nakangising mukha niya, hindi ko malalaman na nakalapit na pala siya sa akin. Grabe talaga ang epekto sa akin ng basketballista na to. Hindi lang saring magaling mag 3 points. Pati sa puso ko, shoot na shoot. Gov, nandyan po pala kayo. Bahagya akong umatras para dumistansya sa kanya. Takot ko lang na baka marinig na naman niya ang puso ko na nagsharam-dara-shararam na naman. Pasensya na, dahil kahit Zoomers ako, fan pa rin ako ng kantang kapag tumibok ang puso ng sikat na singer noong 90s na si Miss Donna Cruz. In fact, iyon ang theme song ko para kay Gov. Gabriel, ang lalim kasi yata ng iniisip mo kaya hindi mo ako napansin. Inisang hakbang niya ang natitirang pagitan namin at pinakatitigan ako sa mga mata. Ngayon ko lang napansin na ang kapal pala ng mga pilak mata mo. Ilang segundo akong hindi nakagalaw at nakahinga dahil sa ginawang pagdukwang ni Gov.
At nang makabawi ako, tumikim ako at muling umatras. Marami nga po ang nagsasabi na parang fake daw po ang eyelashes ko dahil sa sobrang kapal at haba. That's not true. Hindi siya mukhang fake. In fact, you have perfect lashes that suits your pretty eyes. That made me smile. Siya pa lang kasi ang taong nagsabi sa akin yun. Kahit ang sariling pamilya ko, sinasabi na mukhang peke nga raw ang mga pilak mata ko. Maliban syempre sa mother ko na sadly, matagal nang patay. Magkatulad din pala sila ng sinabi ni Gov. Gabriel, hindi nyo naman po ako kailangang bulahin. Hindi ko naman po kayo sisingilan sa paglilinis ko rito dahil ang totoo, wala naman akong ibang ginawa kundi ang matulog. Nagbaba siya ng mukha sa akin na may pilyong ngiti sa mga labi. Not now, dahil may gagawin tayo sa loob ng room ko. Pagkasabi niyon ay bigla na lang hinawakan ni Gov. Gabriel ang kamay ko at hinayla niya ako pabalik sa silid niya. Bigla akong nanigas at hindi ako makapalag. Sunod sonyeran lang ako hanggang sa isara niya ang pinto nang makabalik kami rito sa loob. Gov, ano po ang gagawin niyo sa akin? Parang binayo ang dibdib ko sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko nang paupuin niya ako sa gilid ng kama. Siya naman ay tumayo sa harapan ko. Ipinatong pa niya ang kanyang palad sa ibabaw ng ulo ko para pigilan ako ng akmang tatayo ako. Gov, please huwag po. Pero parang walang pake na lumuhad pa siya sa harapan ko. Hindi pa rin ako makatayo dahil nakaharang ang dalawang braso niya na pumagitna sa aking mga hita habang nakatukod sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa akin habang may ngiti sa mga labi. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Para akong napaso ng damante sa hita ko ang balat niya sa kamay, mabilis lang to kung magtutulungan tayong dalawa. Promise, hindi kita pahihirapan. Halos pabulong na sabi niya na lalong nagpagulo sa puso at isip ko. Ako na ang bahala sa lahat. Ano ba ang pinagsasabi niya? Balak ba niyang may mangyari sa amin? At gusto niya na makipagtulungan ako sa kanya. At alam niya na virgin pa ako at hindi niya ako pahihirapan. Ganoon ba talaga kababa ang tingin niya sa akin kaya niya ako ipinadala rito sa condo unit niya? Ibig sabihin, alam na rin niya na may gusto ako sa kanya at gusto niya iyong I take advantage. Sa ideyang iyon ay bigla yatang tumaas ang presyon ko kahit ang bata-bata ko pa naman at wala naman kaming lahi ng high blood. Hindi ko na naisip kung sino man ang kaharap ko ngayon. Biglang yumigkas ang isang kamay ko at tila nandilim ang paningin ko nang sampilan ko ng malakas si Gov. Gabriel, hindi ho porket crush ko kayo ay bibigay na ako sa inyo. Dahil sa lalaking mapapangasawa ko lang ibibigay ang virginity ko, galit na sigaw ko sa kanya at nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat nang bigla ko siyang itinulak, dahilan para mapaupo siya sa sahig.